Ano ba yung isa, yung mapagpalang araw po, dito po tayo sa garden ni Tatay Yogos kasama ang kanyang pamilya para mag-Bible study. Kaya kung tawagin po ito, Garden Bible Study. Dito sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balotondo, Manila. O nga, no, si Sister Aureng. Ayan. Makahabol yun. Lagi yung mahabol na lang. Pag ano. Last 2 minutes eh. Parang basketball. eh. Ayan. Anong maganda ba yung lulo mo? Kaya titig ka na titig tayo. So, bago po tayo magsimula sa Garden Bible Study, kagaya ng ating nakagawian, tayo po yung mahawit. At ang awitin po natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Ano? Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na amin nagmamahal. Praise God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami po'y malayang magbulay ng iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos, buksan ng puso at isip ng bawat isa, gayon din ang manonood ng video ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Tatay Yogos, unang Korinto 6, 19 at 20. Pag-ibasa po. Yan. 19:20. Si may bibenta. Ito. O Tatay Yogos, pag-ibasa mo. Hindi ba niyo alam na iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinakaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo alam pag-aari ng inyong katawan sapagkat binili na kayo isang halaga, kaya gamitin niyo ang iyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Amen. Ayan, maliwanag po ah. Yung katawan natin, sabi ni Apostol Pablo, ang nagmamayari ang Diyos. At ang katawan na ito, gamitin natin upang maparangalan ng Diyos o malwalati ang Diyos sa pamamagitan natin. Yung ating mga katawan. Okay? Pakinggan po natin yung short story ni Brother Marlon. Ito sa sinaksak na delivery ng panda. Oh. Yun nga yung napanood nga namin na... Lakasan mo. Hindi naririnig yan. Yun nga yung napanood namin sa balita na na movie rider na ang naging salarin, ang pumatay sa kanya, yung mismong sakay niya. Eh yung nakakaawa. Unang-unang yung asawa niya kamamatay lang din pala.
Tapos sumunod naman siya. Ang masakit dito, may anak pa siyang maliit. Diba? O, kailan nangyari yun? Hindi ko alam. Sa akin ko natanong. Silang Patay na yung asawa na Eh, rin. bago lang daw po yun, yung tignan niyo po kung pumatay ang tao. walang alam. Ha? Unang-una, yung panda driver, wala na mga traso doon sa pumatay. Pero bakit pinatay niya? Kita nyo? Alam nyo, itong katawan natin, katawan nyo, katawan ng lahat ng tao, maging yung mga kriminal, lahat yan binigay ng Diyos. Pinagagamit ng Diyos ang katawan na yan upang bigyan ng karangalan ng Diyos. Ngayon, pag ginamit mo katawan na yan sa mga bagay na kasuklam-suklam, sa Diyos ang pagpatay kasuklam-suklam. Ang pagnanakaw kasuklam-suklam. Walang karangalan ang Diyos sa iyo, kaibigan. Walang karangalan ng Diyos sa iyo. Yung katawan na pinagagamit ng Diyos sa iyo, ginagamit mo sa ibang bagay. Sa Biblia po, ang mamamatay tao ay hindi tao. Pakinggan natin ang Panginoong Yesus. 1:8 44. Isipin niyo po yung pinatay na panda driver. Mubit. Lumalaban ng parehas, naghahanap buhay ng parehas. Na meron pala siyang asawa na meron silang bagong baby. Isipin niyo yun. Kaya pag lumaki yung baby na yun, wala na siyang dadatnan na magulang, pareho ng patay. Diba? Sino salarin? Tao rin, kaibigan. Yan, basa po. Ang diablo ang iyong ama at ang gusto niyo gawin at kung ano ang gusto niya. Kasi mula pa lang ay mamatay tao na nga siya. Hindi siya umapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya, kasinungalingan, nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ang kasinungalingan. Yan. Yan po ang katangian ni Satanas. Itong kausap dito ni Jesus, mga tao rin po. Ang sabi niya sa mga taong ito, yung gusto ng inyong ama, yan ang gusto ninyo. Siya'y mamamatay tao. Oh, Tatay Ogos, basahin mo yung 40. 1:8-40. Anong sinabi ni Jesus sa mga tao? Nakausap niya sa 44. Tingnan niyo po ang salita ni Jesus. Ano mo nga yun, Trin? Ayan. Sige na tayo, Gos. Sinabi ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Kanya pala yun eh. Tapos na. Kanya pala yun eh. Oh. Ang Hindi sabi ganon. po sa verse 40, ang nakalagay ay, ano ba nakalagay? Anong sabi ni Jesus sa mga kausap niya? Ang sabi niya ay, ngunit ulitin mo nga Tatay Ogos yung verse 40, lakasan mo. 40. Oh. Sinabi ko mula sa Diyos, ngunit Ito po. Sinabi ko lang ang katotohanan. sinabi ko ang katotohanan, narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan niyo ako patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Okay. Anong sabi niya? Nangangaral si Jesus, ang aral niya galing sa Diyos.
Pero ang sabi niya, bakit ninyo kung gustong patayin? Yung tao sinabihan niya, gusto nyo kong patayin. Pagdating sa verse 44, ang sabi niya, ang ama ninyo ay ang Diablo. Kung ano ang gusto ng Diablo, yun ang gusto ninyong gawin sa akin. 1 Jes, tayo Gos, basa. Hanap mo na, hanap. Ano po na? Sige po. Marating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yan. Yung magnanakaw dyan, si Satanas yan. Nandun pa yung bote niya. Naparito si Satanas sa sabi ng Panginoong Yesus para magnakaw, pumatay at pumuksa. Yan. Kaya yung si Satanas po, siya nag-uutos sa tao para pumatay. At ang inutosan niyang tao, ang papatayin niya, tao rin. Yung tao, biktima lang. Sinong tao ang gustong pumatay ng kapwa-tao? Wala. Pero bakit nagagawa ng tao na pumatay siya ng kapwa-tao niya? Kagayang na food panda delivery na yun. Isipin mo, hindi balik hold upin mo na lang. Kunin mo yung motor, kunin mo yung pera. Walang buhay, no? Huwag lang yung buhay, wala kang karapatan para kunin ang buhay ng tao na yan. Unang-una, ang may gawa niya ng Diyos. Alam niyo po ba, sa Biblia, hindi ka pumatay ng tao, yun lang magsalita ka ng masama sa kapwa-tao mo, magkakasala ka na sa Diyos eh. Hindi ka pa pumapatay ha. Yung magsalita ka lang ng masama, magkakasala ka na, kaibigan. Kawikahan 14, 21 at 31, Tatay Ogos. Basa. Sige, basahin niyo na po. Ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. 31. Ang naapi sa mahirap ay mahabak sa may kapal. Ngunit ang matulungin, pagdudulot ng karangalan. O, kita nyo? Amakin mo lang ang kapwa mo. Pagsalitaan mo lang ng hindi magandang kapwa mo. Nagkasala ka na sa Diyos. Yung patayin mo pa kaya? Wala kang karapatan. Patayin ng kapwa-tao mo. Kahit gaano kagalit. Eh, putpanda, wala namang galit yun eh. Dahil walang atraso sa kanya yun eh. Hindi ba sa mga pelikula po? Di ba sinasabi ng bida sa kontrabida? O, wag mo itutok ang baril na yan. Baka kalabitin ni Satanas yan. Di ba? Totoo yan. Si Satanas kasi ang promotor ng pagpatay. Si Jesus mismo nagsabi niya eh. Sa simula pa'y mamamatay tao na siya. At kung anong gusto niya, yan ang ginagawa ninyo. Kaya yung mga pumapatay, anak sila ng Diablo. Kaya dito pa lang sa lupa, meron ng anak ng Diablo. Lalo na kayo po, mga mapanlait sa mga mahirap. Ganyan kasi yung ibang mayaman eh. Kung pinagpala sila ng Diyos, akala mo kung sino sila kung magsalita sa mga kapwa nila tao, kung mahirap. Sa paglahit mo, sa pagkatao ng kapwa mo, kasalanan sa Diyos. Eh bakit? Eh sino ba lumikha sa tao? Genesis 1, 26, 27. Hanap. Tingnan nyo po, pinapakita ng kasulatan sino lumikha sa tao. Sino lumikha sa atin. Ayon sa Biblia.
ang Diyos. O, sige tayo, Gos, basa na. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wagis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ilalang nga ang Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen. O, sino lumikha sa tao? Diyos. Kaya kapag meron kang ginawa sa nilikha ng tao, sa Diyos ka gumawa ng kasalanan, kaibigan. Hindi ka gumawa ng kasalanan sa iyong kapwa. Gumawa ka ng kasalanan sa Diyos. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Oh. Ano pang utos ng Diyos? Exodo chapter 20 verse 13. Hanap. Oh, lakasan mo. Huwag kang papatay. Amen. 10 utos yan. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay, kaibigan. Pag sinabi ng Diyos, huwag matigas ang ulo. Ang salitang huwag, yan ay salitang utos. Parang ganito, huwag kang tatawid dyan sapagkat nakakamatay. E tumawid ka na, sagasaan ka, namatay. Sino may kasalanan? Hindi ba ikaw? May signboard na nga, huwag kang tatawid dyan, nakamamatay. Kaya tayong tao, mayaman man mahirap, sinasabihan tayo ng Diyos, huwag tayong papatay. Pag pinatay mo ang kapwa mo, kasalanan mo sa Diyos yung kaibigan. Ibig sabihin, wala kang Diyos sa buhay. Ano ang payo ng mangangaral ng Diyos? O, Tatay Ogos, mangangaral. Meron pong payo ang mangangaral ng Diyos. Chapter 12, verse 13 and 14. Yan ang payo ng mangangaral ng Diyos sa atin, mga tao. Yan, nakita mo na, Tatay Ogos. 13 and 14. 13, 14. Oh. Yan, ano? Ngayon, bago mo simulang basahin yan, basahin mo lang dito sa una. Sa verse 1 lang basahin mo, pagkatapos tutuloy ka sa 13 and 14. Sige, pakibasa po yung 1 muna. Para, o sige, basahin mo na tayo, Ogos. Basahin mo muna. O yan. Sige po, basa. Alalahanin mo ang iyong manglilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon na hindi mo nadama ang tamis ng mabuhay. Punta ka sa 13, 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ay gawin natin, hayag man ulihi, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. O, kita nyo? Sabi dyan, matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kasi kung wala tayong takot sa Diyos, hindi tayo susunod, kaibigan, sa gusto ng Diyos. Kaya ang una sinabi dyan, matakot. Then sumunod. Then, yan ang katungkulan natin bilang mga tao. Kaya kung tayo pong mga tao may maka-Diyos, sumunod tayo. Kung ano ang gusto ng Diyos,
Yun ang gagawin natin, kaibigan. Utos ng Diyos, huwag tayong papatay. Yun lang, magsalita ka ng pangit. Masasakit na salita sa kapwa ay nagkakasala ka na. Gahano pa kaya kung papatay mo pa ang iyong kapwa? Wala sa lugar yan. Imbis na masiyan ng Diyos sa iyo, ang nasisiyan sa iyo ay walang iba kundi ang dyablo. Kahit kahit na ayaw nyo kay Satanas. Pero ang sabi niyan, kung ano yung gusto ni Satanas, yun ang ginagawa mo, kaibigan. Alam mo, halimbawa, pinatay mo, may pinatay ay, pinatay yung parte ng mga pamilya mo. Pinatay mo ba yung pinatay sa pamilya mo? May babalik mo ba yung buhay ng pinatay niya? Hindi na. Wala na. Kaya nga, naalala yung ama namin. Sino nakakaalam ng panalangin ng ama namin? Sino nakakaalam? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O, kita nyo? Patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Di ba? Kung tayo nga po ay pinatawad ng Diyos, dapat kahit gahano ang galit mo sa tao, pag humingi siya ng tawad, patawarin mo siya, kaibigan. Kahit pinatay pa ang miyembro ng pamilya mo. Masakit man tanggapin ang katotohanan. Yun ang utos eh. Patawad. Pero meron nagpapatawad na hindi bukal sa kanilang puso. Ano yon? Di ba yung pag kami nagkasala sa iyo, ano sabi ng kakilala mo? Brother, kaibigan, pare, patawarin mo na ako sa nagawa kong kasalanan sa inyo, ha? Tapos sasagot yung kumpare, oo, pinatatawad na kita, pero ayaw na kitang makita rito. Kasi pag nakita kita, di ba mayroong pagbabanta? May banta. Ano yan? Hindi nagpapatawad yan. Nagbabanta. Alam niyo yung magpatawad, masakit talaga yan. Hindi mo basta magawa yan. Pero utos ng Diyos eh. Kung ang Diyos nga pinatawad tayo, tayo pa ang hindi kaya magpatawad ng iba. Tandaan niyo po yan. Ang Diyos, ayaw niyang ang mga tao nagkakagulo. Ang gusto ng Diyos, mabuhay po tayo sa pag-ibig. Mahalin ang kapwa-tao natin. Kahit gaano kasama yan. Lalo na kayong mga nagsipag-asawa na. Pagkasama niyo yung biyenan nyo, ay pagtisiyan ninyo yung biyenan nyo. Hindi ba kasabihan yan? Ang kalaban ng asawa ang biyenan. Kaya, sundin yung batas ng Diyos. Pag nag-asawa ka, umalis ka sa bahay ng nanay nyo, sa bahay ng biyenan nyo. Kasi pag hindi kayo umalis, tiyak yung biyenan ninyo makakalaban nyo. Kasi nasa ilalim kayo ng bubungan niya. May mga biyenan nag-aaway. Umantong kasi hindi maganda. Totoo yan, maraming ganyan. Kaya tayo po, dapat mabuhay tayo sa pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos, mahalin natin kapwa. Huwag natin saktan ng kapwa, lalong higit na huwag natin patahin ang ating kapwa. Dahil bawal na bawal sa Diyos yan. Ala po tayong imamatwid dyan sa Diyos. Sige, kanta na po tayo. Diyos ay Pag-ibig. Yan. Pag-ibig ang siyang Tumukaw sa ating puso'y kaluluwa
ang Siyang siyang buhay ng iyong aral at para sa pag-ibig at paglulo natin di mapapawi kailan naman sa puso't diwa tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pagmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Kapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong mahal sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay Pag-ibig. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo't aral na pinakain mo na naman kami ng aming pagkain pang-espiritual. Salamat po, basbasan mo po ngayon ang bawat isa itong buong sambayan ni Tatay Hugos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, merienda time. Silaw. Dito po kami ngayon sa Garden Bible Study kina Tatay Hugos. Po, si pamilya ni Tatay Hugos. God bless po sa inyo lahat. Itong kaibigan ninyo kay Jesus, si Brother Manny Bautista. Nawa kayo nanonood ng video ito, meron po kayong natutunan. Babayo. May ginagawa, no?